Alam mo ba na ang iyong pagkabalisa ay maaaring direktang konektado sa pagkakabaon mo sa utang o walang laman na bank account? Tama ka. Hindi ka mahirap dahil kulang ang pera. Mahirap ka dahil hindi mo pa naintindihan kung paano ang iyong isipan ay lumilikha ng lahat, kasama na ang pagkabalisa at ang kakulangan ng pera. Parang kakaiba, hindi ba? Pero ipapakita ko sa iyo kung paano at ipapakita ko kung paano mo matatalo ang iyong pagkabalisa at magsimula ng magtagumpay sa aspetong pinansyal gamit ang parehong isipan na ngayon ay nagpipigil sa iyo. Kumuha ka ng papel at panulat. Maaaring baguhin ito ang lahat. Naisip mo na ba kung bakit, kahit anong pagsisikap mo, parang ang pera ay dumadaan lang sa iyong mga kamay? Naramdaman mo na ba na parang ang puso mo ay nagmamadali kapag tiningnan mo ang balance ng iyong account? O kaya ay nagising ka sa kalagitnaan ng gabi na may kaba sa dibdib, iniisip kung paano mo babayaran ang mga bill. Hindi ito aksidente. Isang siklo ito. Isang tahimik at mapanirang siklo. At nagsisimula ito sa iyong isipan. Karamihan sa mga tao ay nabubuhay sa isang paulit-ulit na pattern ng mga negatibong pag-isip. Nagigising sila na iniisip ang mga posibleng pagkatalo. Natutulog na iniisip ang mga pagkakamali sa araw. Laging sinusustento ang isang mental na daloy na mas nagpapalakas ng kakulangan, takot, at duda. At alam mo ba kung anong dulot nito? Pagkabalisa. Pero hindi basta pagkabalisa. Isang pagkabalisa na tahimik na pinapalakas ang iyong kakayahan na lumikha, kumilos, at magtagumpay. Nandyan na ako. Alam ko kung paano. Hindi ko ito sinasabi mula sa mga nabasa ko sa mga libro, kundi mula sa mga naranasan ko mismo. Noong nagsisimula pa ako'y lubos na naghirap. Hindi lang sa pinansyal. Wala akong direksyon, wala akong kalinawan, at walang kontrol sa buhay ko. Parang tuwing may naiisip ako, lalo akong lumulubog. At laging umiikot sa isip ko ang mga pagkakamali, ang hinaharap na ayokong mangyari, at ang nakaraan na ikinahihiya ko. Isang walang katapusang daloy ng mga autodestructive na pag-isip. Ang nangyari ay, bawat pag-isip ay may kasamang frequency. At ang frequency na ito ang humuhubog sa iyong katawan, sa iyong mga aksyon, at sa mga resulta mo. Kapag patuloy kang nag-isip ng negatibo, literal na tinuturuan mo ang iyong katawan na manatili sa estado ng pagiging alerto. Ito'y nagiging tensyon, takot, at ang pakiramdam na may hindi nakikitang banta. At ang estado na ito ay tinatawag natin na pagkabalisa. Pero heto ang pinakamahalagang punto, hindi ito natural. Hindi ito ikaw. Isang programa lamang ito na paulit-ulit na itinakda hanggang sa maging otomatiko. At ang magandang balita, maaari mo itong baguhin. Ang unang susi ay ang pag-unawa na may kapangyarihan ang iyong malay na isipan na pumili kung anong isipin. Ikaw ang pipili. Walang makakapigil sa iyo na mag-isip ng hindi mo nais. Sinabi ni Viktor Frankl, isang psychiatrist na nakaligtas sa mga concentration camp ng mga Nazi, na kahit na lahat ay kinuha na sa iyo, nananatili pa rin sa iyo ang kalayaan na pumili kung anong isipin. At kung nagawa niya ito sa gitna ng impyerno, bakit hindi mo magagawa sa kalagayan mo ngayon? Ang problema ay, karamihan sa mga tao ay hindi tinuruan kung paano mag-isip. Nagre-react lang sila. Gumagana sila sa otomatikong sistema. At kadalasan, ang otomatikong sistema ay nakaprograma para sa takot, kabiguan, at duda. Ilang beses ka na bang nag-isip na, hindi ako sapat, hindi ito para sa akin, sa kalagayan ko, imposibleng yumaman? Pamilyar ba ang mga pangungusap na yon? Iyon nga. At sila ang bumubuo sa mundong nakikita mo sa paligid mo. Kapag tinanggap mo at paulit-ulit mong iniisip ang mga ito, ipinapadala mo ito ng direkta sa iyong subconscious mind. At siya ang kumokontrol sa iyong katawan. Siya ang nagiging sanhi ng iyong mga emosyon. At ang mga emosyon na iyon ay ang gasolina ng iyong mga aksyon. Kaya kahit pa sinusubukan mong kumilos, parang may pumipigil. Dahil ang emosyon sa likod ng iyong mga hakbang ay kontaminado. Ang pagkabahala ay hindi kundi ang takot na nasa rawnaan nyo. At ang takot, kapag hindi ipinapahayag, ay pinipigilan. Ngunit wala ng bagay na pinipigilan ay nawawala. Lumulubog ito. At alam mo ba kung saan ito nauurong? Sa iyong katawan. At kapag ang katawan ay nagkakasakit, ang iyong kakayahang kumita, lumikha ng mga pagkakataon, makakita ng mga solusyon ay nawawala. Tingnan mo, isang isipan na puno ng pagkabahala ay hindi yayaman. Dahil ito ay palaging abala sa pagtatangkang mabuhay.
At ang taong nabubuhay lamang upang mag-survive ay hindi magtatagumpay. Ngunit ang lahat ng ito ay maaaring magbago kapag nagsimula kang kontrolin ang iyong iniisip. At hindi ako nagsasalita ng iyong mag-isip ng positibo sa isang mababaw na paraan. Ang ibig kong sabihin ay ang pagpapalit ng may malay ng mga pag-isip ng kakulangan sa mga pag-isip ng kasaganaan. Nagsasalita ako ng kapag sinabi ng iyong panloob na tinig na hindi mo kaya, sasagutin mo sa loob mo ng kaya ko, natututo ako, lumalago ako. At kailangan itong gawin ng may layunin. Kaya't narito ang isang hamon, sa loob ng susunod na 3 araw, sa tuwing mapapansin mong may negatibong pag-isip tungkol sa pera, kahit anong uri, itigil ang iyong ginagawa at isulat ang kabaligtaran. Huwag lamang mag-isip. Isulat mo. Gawin ang hindi ko kailanman matatanggal ang mga utang ako ay lumilikha ng bagong realidad pinansyal sa bawat desisyon. Gawin ito sa loob ng 3 araw. At obserbahan. Magsisimula kang makaramdam ng isang banayad, ngunit makapangyarihang pagbabago. Madali, ngunit hindi ito magaan. Nangangailangan ito ng pansin. Nangangailangan ito ng presensya. Ngunit ipinapangako ko sa iyo, base sa halos 6 na dekada ng pagtuturo nito sa buong mundo, gumagana ito. Nakita ko ang mga buhay na nagbago. Nakita ko ang mga tao na iniiwan ang gamot, nire-rebuild ang mga negosyo, at inililigtas ang mga kasal. At lahat ng iyon ay nagsimula sa isang desisyon. Ang desisyon na hindi tanggapin ang kalituhan ng isipan bilang normal. Hindi ka ipinanganak upang mabuhay sa takot. Ipinanganak ka upang magtagumpay. Upang lumago. Upang mag-ambag. Ngunit upang mangyari iyon, kailangan mong ayusin ang iyong isipan. At ang unang hakbang ay ito, putulin ang siklo ng pagkabahala. At nagsisimula ito sa susunod na pag-iisip na pipiliin mong tanggapin o itakwil. Alam mo ba kung ano ang tahimik na ugat ng pagkabahala na kumakain sa iyo? Ang tunay na sanhi, ang totoong pinagmulan. Hindi ito ang trabaho, hindi ang mga bayarin, ni hindi ang mga krisis sa labas ng mundo. Ang tunay na sanhi ng pagkabahala ay ang kamangmangan. At hindi ko tinutukoy ang kamangmangan na nakakasakit, nag-uhusga, o nagpapakita ng kalupitan. Ang tinutukoy ko ay ang pinakapeligrosong kamangmangan sa lahat, ang hindi pagkakaintindi kung sino ka talaga at kung ano ang iyong kakayahan. Maaaring nakapagtapos ka ng paaralan, kolehiyo, maaaring nakapagbasa ka ng maraming libro, ngunit patuloy pa rin na hindi mo alam kung paano gumagana ang iyong isipan. At kapag hindi mo alam ang kapangyarihan na mayroon ka sa loob mo, ang tanging natitira ay takot. Takot sa hindi kilala. Takot na magkamali. Takot na magsimula. At ang takot na ito, sa paglipas ng panahon, ay nagiging pagkabahala. Tingnan mo, karamihan ng mga tao ay tumatakbo upang maghanap ng lunas. Umiinom ng gamot, naghahanap ng mga abala, sinusubukang kontrolin ang mundo sa paligid, ngunit ang lahat ng ito ay paggamot sa sintomas, hindi sa sanhi. Naranasan mo na ba yon? Naranasan mo na bang subukang iwasan ang pagkabahala? Gumana ba? Isang araw, maraming taon na ang nakalipas, nakilala ko ang isang binata sa isa sa aking mga kaganapan. Siya ay bata, matalino, at mukhang may potensyal, ngunit siya ay lubog sa mga krisis ng pagkabahala. Nahihirapan siyang matulog. May mga panic attack siya. Umiinom ng 3 klase ng gamot. At lahat ng ito ay dahil sa takot. Takot na mawala ng trabaho, takot na hindi makaya, takot na hindi sapat. At ang takot na ito ay nagmumula sa isang katotohanan, hindi niya alam kung paano gumagana ang kanyang isipan. Wala siyang kaalaman tungkol sa kapangyarihan na mayroon siya upang baguhin ang lahat ng ito. At nang ipaliwanag ko sa kanya na ang pag-iisip ay isang pagpili, at na maaari niyang muling iprograma ng kusa ang paraan ng kanyang pagtingin sa realidad, tiningnan niya ako na parang nakakarinig ng isang bagay sa unang pagkakataon sa buhay. Doon, sa sandaling iyon, nagsimula ang isang pagbabago. At hindi nagtagal. 3 buwan nang lumipas, nagsulat siya sa akin. Iniwan na niya ang mga gamot, nagsimula ng isang maliit na negosyo, at higit sa lahat, natutulog na siya ng tahimik. Ito ang kapangyarihan ng pagkaunawa. Ito ang halaga ng pag-unawa. Dahil kapag naintindihan mo kung paano gumagana ang iyong isipan, hindi ka na alipin ng iyong nararamdaman. Ikaw na ang lumikha ng iyong karanasan. Ang malaytao na isipan ay ang bahagi mo na kayang mag-isip, magrason, at magdesisyon. Ito ang bahagi mo na kayang magsabi ng si o hindi sa anumang ideya.
Samantalang ang iyong hindi malay na isipan, sa kabilang banda, ay hindi nagtatanong. Tinatanggap lang nito ang anumang ipinapakain mo sa kanya. At dahil dito, marami sa mga tao ay nabubuhay sa takot, dahil pinapalakas nila ang kanilang hindi malay na isipan ng mga imahen ng kabiguan, kakulangan, at sakit, at hindi nila ito napapansin. Naiintindihan mo ba ang bigat nito? Parang isang piloto ka na binigyan ng pinakabagong eroplano sa mundo, pero hindi mo alam kung paano patakbuhin ang kontrol ng eroplano. At ang pinakamasama, wala ni isa mang nagturo sa iyo. Ni ang paaralan, ni ang mga magulang, ni ang lipunan. Walang nagsabi sa iyo na may kapangyarihan kang pamahalaan ang iyong sariling sistema. Ang hindi pag-alam nito ay may mabigat na halaga. Nagdudulot ito ng mga gabi ng hindi magandang tulog. Nagdudulot ito ng problema sa mga relasyon. Nagdudulot ito ng mga nawalang pagkakataon. Nagdudulot ito ng pagkawala ng pera. At ang pinakahuling presyo, madalas, ay isang buhay na ginugol sa mas mababang potensyal kaysa sa iyong tunay na kakayahan. Ngayon, huminto ka sandali at mag-isip, ano ang nagpapalungkot sa iyo ngayon? Ano ang kinukuha ang iyong kapayapaan? Ano ang pumipigil sa iyo na makatulog ng maayos o makaramdam ng seguridad? At kung sasabihin ko sa iyo na wala sa mga ito ang talagang dahilan, na ang talagang nagpapalungkot sa iyo ay ang iyong paraan ng pagpapakahulugan dito. Na-program ka nang hindi mo namamalayan upang tumugon ng may takot, magduda sa iyong sarili, at makaramdam ng hindi sapat. Ngunit katulad ng paraan ng pagkatuto mo sa mga bagay na ito, maaari mo ring matutunan ang kabaligtaran. Maaari mong matutunan na mag-isip ng kusa, na salain ang mga pag-isip na tinatanggap mo, at magdesisyon ng malinaw kung anong nararamdaman ang nais mong maramdaman. Isipin mo ito, kung paulit-ulit mong sasabihin araw-araw, sa loob ng 30 araw, na ikaw ay kalmado, na may kontrol ka sa iyong buhay, at na umuunlad ka ng madali. Ang iyong hindi malay na isipan ay magsisimulang tanggapin ito bilang katotohanan. At dahil siya ang may hawak ng iyong mga emosyon, magsisimula kang maramdaman ang mga iyon. Mukhang simple, di ba? Kasi nga simple ito. Pero malakas. At narito ang isang datos na karapat-dapat ibahagi. Ayon sa American Psychological Association, mahigit sa 70% ng mga adulto ang nag-uulat ng pisikal na sintomas ng stress ng madalas. At ang pinakamalaking sanhi ay palaging pareho, ang pag-aalala tungkol sa pera. Ngunit ang pera, sa sarili nito, ay hindi sanhi ng stress. Ang nagiging sanhi ay ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan sa harap nito. At ang pakiramdam na ito ay nagmumula ulit sa kamangmangan. Hindi mo alam kung paano ito lutasin. At ang hindi pagkakaalam ay nagdudulot ng takot. Ngayon, makinig ka ng mabuti, lahat ay nagsisimula sa kaalaman. At ang kaalaman ay hindi basta-basta pag-ipon ng impormasyon. Ito ay malalim na pagkaunawa kung paano gumagana ang buhay, at, higit sa lahat, kung paano ka gumagana. Kapag inalis mo ang kamangmangan, ang takot ay nawawalan ng lakas. At kapag ang takot ay nawalan ng lakas, wala nang puwang ang pagkabalisa. At kapag nawala ang pagkabalisa, alam mo ba kung ano ang pumapalit? Kalayaan. Kalinawan. At sa kalinawan, dumating ang aksyon. At sa aksyon, dumating ang resulta. At sa resulta, dumating ang kasaganaan. Hindi mo na kailangan pang mabuhay na umaayon lamang. Maaari ka nang mabuhay na nagtatakda ng mga desisyon. Nagpapasya kung ano ang iisipin. Nagpapasya kung ano ang nararamdaman. Nagpapasya kung ano ang paniniwalaan. At ito, kaibigan ko, ay ang simula ng tunay na pagbabago. Huminto sandali at tanungin ang iyong sarili, ng tapat, paano ka nakakaramdam kapag ang paksa ay tungkol sa pera? Nakakaramdam ka ba ng kumpiyansa o takot? Nasisiyahan ka ba o nahihirapan sa loob mo? Ang totoo, karamihan sa mga tao ay nagre-react na may tensyon, alalahanin o kahit kahihiyan kapag ang pera ang pinag-uusapan. At ito ay isa sa mga pinakamalalaking hadlang na maaaring taglay ng isang tao. Hindi mahalaga kung gaano kakaraming nagtatrabaho o kung gaano kakasipag, kung ang iyong mga emosyon patungkol sa pera ay negatibo, ang mga resulta ay magiging ganoon din. Kailangan mong maunawaan ang isang mahalagang bagay. Ang iyong nararamdaman ang nagtatakda ng iyong inaakit, ang iyong ginagawa, at higit sa lahat, ang iyong pinapayagan na mangyari sa iyong buhay. Ang emosyon ay vibration. Ang vibration ay frequency. At ang frequency ay nagtatakda ng kung ano ang iyong tinutok sa realidad.
Kung patuloy kang nagpapatakbo sa frequency ng alalahanin, duda, takot, makakakita ka lamang ng higit pang dahilan upang mag-alala, magduda, at matakot. Ito ay isang batas, hindi isang opinyon. Hindi ako nagsasalita dito ng tungkol sa mahika. Nagsasalita ako tungkol sa neurokaalaman, pisika, at ugali ng tao. Napatunayan na ng agham na ang ating utak ay hinuhubog ng mga emosyon na ating pinapalago. Kapag ikaw ay nakakaramdam ng takot ng matagal, ang iyong nervous system ay magsisimulang mag-operate sa chronic na estado ng alerto. Ang iyong katawan ay magiging tense. Ang iyong pagtulog ay magiging masama. Ang iyong creativity ay mawawala. Ang iyong kakayahan na magdesisyon ng maayos ay humihina. At ito ay hindi maiiwasang magre-reflekta sa iyong buhay pinansyal. Ikaw ay nagpapaliban. Ikaw ay nagdadalawang isip. Ikaw ay umatras. At ang pera ay nararamdaman ito. Hindi ito dumadaloy kung saan may takot. Dumadaloy ito kung saan may kumpiyansa. Gusto kong gumawa ng isang simpleng paghahambing. Ang takot ay parang isang patuloy na sigaw sa loob. Kapag ikaw ay sumisigaw sa loob, hindi mo maririnig ang mga ideya, hindi mo maririnig ang mga pagkakataon, hindi mo maririnig ang iyong intuisyon. Ngunit kapag ikaw ay kalmado, kapag ikaw ay humihinga ng may kumpiyansa, para bang lahat ay bumukas. Ang mga solusyon ay lumalabas. Ang mga ideya ay namumunga. Ang mga tamang tao ay lumalapit. At ang lahat ay nagsisimulang dumaloy. At dito pumapasok ang isang bagay na hindi nakikita ng marami, pareho ang takot at pananampalataya na nangangailangan ng parehong bagay, ang maniwala sa isang bagay na hindi mo nakikita. Ito ay makapangyarihan. Ang takot ay pinapaniwala ka sa isang kabiguan na hindi pa nangyayari. Ang pananampalataya ay pinapaniwala ka sa isang tagumpay na hindi pa rin nangyayari. Pareho silang nabubuhay sa larangan ng hindi nakikita. Ngunit tanging isa ang nagtatayo. Ang isa ay sumisira. Naalala ko pa ang isang yugto ng aking buhay kung saan ang pagkabalisa ay tila kumontrol sa lahat. Nasa simula pa ako ng aking pagbabago at, bagamat marami na akong pag-aaral, wala akong mga resulta. Ako'y hindi makapaghintay. Nagsimula akong magduda sa aking sarili, sa pamamaraan, sa lahat. At bawat araw na lumilipas, ang mga resulta ay tila lumalayo. Nang dumating ang oras, tumigil ako at napansin ko, sinusubukan kong ilapat ang isang pilosopiya ng kasaganaan na may mga damdamin ng kakulangan. Para bang nais kong tumubo ang isang binhi sa isang lupa na may lason. Hindi iyon gagana. Nang panahong iyon ko sinimulan ang disiplina ng nararamdaman, ng may malay, kung ano ang nais kong akitin. Araw-araw, inilalagay ko ang aking sarili sa loob ng ilang minuto sa isang estado ng emosyonal na pasasalamat. Kahit hindi ko alam kung saan manggagaling ang pera, nagpapasalamat ako na parang ito ay dumating na. At higit pa doon, nagsimula akong makita ang aking sarili na kalmado, may kumpiyansa, at nakangiti. Alam mo ba kung ano ang nangyari? Nagbago ang aking enerhiya. Nagbago ang aking mga galaw. Nagbago ang aking postura. At hindi nagtagal, nagsimula ring magbago ang mga bagay sa paligid ko. Hindi ito isang maganda lamang na ehersisyo sa self-help. Ito ay isang emosyonal na reconfiguration. At gumagana ito. Gumagana ito dahil ang universo ay tumutugon sa frequency na iyong pinapalabas. Napapansin ng mga tao kapag ikaw ay tiwala. Ang mga pagkakataon ay nakakonekta sa mga taong nangingibabaw ang kumpiyansa. Ang pera ay dumadaloy sa mga taong alam kung paano ito tanggapin ng magaan. Isang kilalang halimbawa nito ay si aktor Jim Carrey. Karamihan sa mga tao ay hindi alam, ngunit siya ay dumaan sa maraming taon ng matinding paghihirap bago makamit ang kasikatan. Inamin niya na, sa panahong iyon, nagsulat siya ng isang simbolikong tseke para sa kanyang sarili na nagkakahalaga ng $10 milyong para sa serbisyo sa pag-arte, at inilagay ang petsa ng tseke 5 taon sa hinaharap. Araw-araw, ini-visualize niya ang sarili niyang tumatanggap ng halagang iyon, namumuhay bilang isang matagumpay na aktor. At alam mo ba kung anong nangyari? 5 taon pagkatapos, pumirma siya ng kontrata sa pag-arte na eksaktong katumbas ng halagang iyon. Ngayon, sabihin mo sa akin, ano kaya ang mangyayari kung magsimula kang kumilos batay sa tiwala na ang bagay na gusto mo ay darating na? At kung titigil ka na sa pagkakakilanlan sa pagkabalisa at magsimula kang magpakita ng emosyon na nais mong maramdaman kapag naabot mo na ang iyong mga layunin?
At kung sa halip na maghintay ng mga resulta upang maging magaan ang pakiramdam, pipiliin mong magpakiramdam ng mabuti ngayon at hayaan na ang mga resulta ay sumunod dito. Hindi mo kailangang maghintay na magbago ang lahat sa labas bago baguhin ang iyong nararamdaman sa loob. May kapangyarihan kang baguhin ang iyong vibration ngayon din sa eksaktong sandaling ito. Pumikit ka. Huminga. Isipin mong ikaw ay masagana, kalmado, at natamo na ang iyong mga pangarap. Ramdamin mo ito sa iyong katawan. Hindi ito isang pantasya, kundi isang malay na pagpili ng frequency. Gawin ito araw-araw, may layunin. At tignan kung anong mangyayari. Hindi ka nakatali sa pagkabalisa. Ikaw ay may kalayaan sa pagpili. At ang pagpili na iyon ay nagsisimula sa kung ano ang pipiliin mong maramdaman. Piliin ang emosyon ng kasaganaan. Piliin ang frequency ng pananampalataya. At tignan kung paano tutugon ang iyong buhay pinansyal nang hindi pa nangyari noon. Hindi mo kayang kontrolin ang mundo. Hindi mo kayang kontrolin ang mangyayari bukas, ni ang mga gagawin, sasabihin o pagdedesisyonan ng iba. Ngunit may isang bagay na kaya mong kontrolin, at ito ang binabago ang lahat, ang frequency kung saan ka nagvibra. Ito ang iyong pinakamahalagang kapangyarihan na madalas kaligtaan. At ito mismo ang dahilan kung bakit maraming tao ang nabubuhay sa mga siklo ng pagkabalisa, pagkabigo, at kakulangan. Kapag hinayaan mong ang mga panlabas na pangyayari ang magtakda ng iyong kalagayang loob, nagiging biktima ka ng realidad. Ngunit kapag natutunan mong ayusin ang iyong frequency, ibig sabihin, ang iyong mga dominant na emosyon, paulit-ulit na mga iniisip, at ang iyong postura sa buhay, ang mundo sa paligid mo ay nagsisimula ng magbago ang tugon. Ang lahat ng mga bagay na mukhang hindi gumagalaw ay magsisimulang umusad. At hindi ito isang walang katuturang espiritualidad. Ito ay isang batas ng kalikasan. Ito ay vibration. Ito ay purong pisika. Ang pagkabalisa ay isang malinaw na tanda na ang iyong frequency ay hindi nakaalin. Ito ay ang katawan na sumisigaw na ikaw ay naglalabas ng isang vibration na hindi tumutugma sa iyong ninanais. Parang sumusubok kang i-tune ang isang channel ng klasikal na musika gamit ang frequency ng isang istasyon ng balita. Hindi mahalaga kung gaano ka magsikap. Patuloy kang makakakuha ng maling content. At kasama nito, ang frustration ay magpapatuloy. Ngunit ang kaunti lamang ang nakakaalam na ang internal na frequency na ito ay hindi permanente. Maaari itong mabago. At nagbabago ito sa eksaktong sandaling binago mo ang kalidad ng iyong pansin. Lahat ng iniisip mo, nararamdaman, at nakikita ng paulit-ulit ay nagiging isang vibrational signal. At ang signal na iyon ay humuhubog sa iyong mga karanasan. Nang nagsimula ako sa aking paglalakbay, ako ay isang larawan ng disharmony. Ako ay broke, may sakit, at naliligaw. Ang buhay ay tila isang pasanin. Ngunit nagsimula ang lahat ng pagbabago noong napagtanto ko na ang aking panlabas na sitwasyon ay tanging isang salamin ng magulong kalagayan sa aking loob. Ako ay nagvibrang takot, duda, at kawalan ng tiwala. At lahat ng nasa paligid ko ay tumugon dito. Hindi dumating ang mga kliyente, nagsara ang mga oportunidad, at ang mga bayarin ay patuloy na lumalaki. Sinusubukan kong baguhin ang mundo, ngunit hindi ko binabago ang aking sariling frequency. Noong panahong iyon, pinili kong magkaroon ng araw-araw na disiplina, araw-araw, bago magsimula ng anumang gawain, inilalagay ko ang aking sarili sa estado ng pasasalamat. Kahit na wala akong dahilan, kahit na may mga utang, kahit na hindi ko alam kung paano ito sosolusyonan. Pinili kong magpasalamat. Pinili kong umiti. Pinili kong mag-isip ng mas magandang sitwasyon. At nagsimula akong mapansin ang isang kamangha-manghang bagay, nagbago ang aking enerhiya. Nagbago ang aking katawan. Nagbago ang tono ng aking boses. At ilang sandali pagkatapos, nagbago ang aking buhay. Ang mga tao ay nagsimulang mag-react ng iba sa akin. Ang mga oportunidad ay nagsimulang dumating sa mga lugar na dati ay nagsarado. Nagsimulang dumaloy ang mga malikhaing ideya. At lahat ng ito ay nangyari dahil bago ko sinubukang baguhin ang mundo, binago ko muna ang aking sarili. Maaaring iniisip mo, paano ko babaguhin ang aking frequency kung ako'y napapaligiran ng mga problema? Ang sagot ay simple, ngunit nangangailangan ng lakas ng loob. Kailangan mong tumigil sa pag-react at magsimulang mamili. Mamili kung ano ang iyong pakainin. Mamili kung ano ang iyong ulitin. Mamili kung ano ang iyong paniniwalaan. Lahat ay isang pagpili.
Kahit na ang pinakamalalim na emosyon ay bunga ng paulit-ulit na mga pagpili. Ang pagkabalisa ay hindi isang tadhana. Ito ay isang emosyonal na ugali. At tulad ng anumang ugali, maaari itong mapalitan. Upang magawa ito, kailangan mong lumikha ng mga bagong panloob na angkla. Maaari mong simulan ngayon. Pumikit, huminga ng malalim, at itanong sa iyong sarili, anong frequency ang nais kong maranasan ngayon? Marahil sasabihin mong kapayapaan. Marahil kaligtasan. Marahil kasaganaan. Ano man ito, dalhin ang pakiramdam na ito sa kasalukuyan. Isipin kung paano ang mabuhay ng ganito. Tingnan ang mga detalye. Ramdamin ito sa iyong katawan. Hayaan mong magtagal ka sa estado na ito ng ilang minuto. Ito ang frequency. Ito ang pagkakatugma. At ito, kapag ginawa ng may konsistensya, ay nagbabago ng buhay. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga emosyon, tulad ng pasasalamat at kasiyahan, ay nagpapalakas ng ating immune system, pinapalakas ang ating focus, at nagpapabuti ng ating mga desisyon. Ibig sabihin, hindi lang ito emosyonal, pati na rin pisyolohikal. Ang iyong katawan ay umuunlad kapag ang iyong isipan ay nasa kapayapaan. Ang iyong pagiging malikhain ay nabubuhay. Ang iyong pananaw ay nagbabago. At sa pamamagitan nito, ang mundo ay sumasagot sa iyo ng may ganap na pagbabago. Nasa iyo ang kapangyarihan. Nasa loob mo ito. Hindi ito nakadepende sa swerte o sa tulong ng iba. Nakasalalay lang ito sa iyong kagustuhang ayusin ang frequency. At tandaan, hindi mo kailangang maging nasa tuktok ng bundok para magsimulang mag-vibrate tulad ng isang taong nanalo. Ang frequency ang unang darating. Ang resulta ay susunod. Palagi itong ganito. Ang iyong kasaganaan ay nagsisimula sa iyong vibration. At ang iyong vibration ay nagsisimula sa iyong susunod na iniisip. Sa iyong susunod na nararamdaman. Sa iyong susunod na pagpili. Gawin itong isang malay na pagpili. Gawin itong isang pagpili para sa iyo. Ang pagkabalisa ay hindi isang bagay na kailangan mong pasanin, ito ay isang bagay na maaari mong baguhin. Hindi ito isang parusa, hindi ito isang hatol, hindi ito bahagi ng iyong pagkatao. Ito ay isang senyales na ang iyong isipan ay humihingi ng direksyon, ng pag-unawa, ng bagong frequency. At ngayon, alam mo na mayroon kang kapangyarihan upang ibigay ito sa iyong sarili. Kung nauunawaan mo ito, kahit na bahagya lang, nagsimula ka ng magbago. At kapag ikaw ay nagbago, lahat ng bagay ay nagbabago. Ngayon, kung nais mong ipagpatuloy ang paglalakbay na ito, ang susunod na video na lilitaw sa iyong screen ay makakatulong sa iyo upang makatawid ng isa pang hakbang sa iyong pag-unlad. Isang hakbang patungo sa pagkontrol sa iyong isipan, iyong mga emosyon, at iyong realidad. Panuorin. Hayaan mong gabayan ka. Dahil sa bawat hakbang na may kamalayan na iyong ginagawa, ikaw ay nagiging 1% mas mabuti kaysa noong nakaraan. Salamat sa pagiging kasama ko hanggang dito. Naghihintay ako sa iyo sa susunod na video.